Ano ang mga classification ng hazardous waste? Sa mga PCO na nagre-rehistro ng kanilang mga hazardous waste through the hazardous waste management system, kailangan alam mo yung classification ng hazardous waste at yung kanyang waste number. So, paano ang numbering ng mga hazardous waste na meron tayo? But before that, kung hindi ka pa nakapag-join or subscribe dito sa ating channel, please subscribe, please join, and I hope makatulong tayo sa community, lalong-lalo sa mga bagong PCO, managing head, at mga environmental advocate. So, paano po ang numbering at ano ang mga classification ng hazardous waste? At siguro sa dulo, tingnan natin ano yung relevant at ano yung applicable sa atin. So merong table 2.1 nitong DENR Administrative Order 2013-22. Ito po yung revised procedures and standards for the management of hazardous waste. So kapag magre-register ka sa hazardous waste management system ng ating hazardous waste, dapat alam mo din yung waste number at saka yung classification. So meron tayong Class A, Class B, meron tayong Class C, Class D, meron pa tayong Class E, and then Class F. So patuloy pa dito sa table 2.1, meron tayong Class G, okay? Then Class H, Class I, Class J, Class K, yan. Tapos Class L, then meron tayong Class M. So pagka tiningnan mo yung table 2.1, mga classification ng hazardous waste. So ang ating mga hazardous waste, meron din kanyang waste number. So dito pa din sa table 2.1 makikita mo yung corresponding waste number. So lahat ng waste with cyanide or waste contaminated with cyanide, may waste number ito na A101. Sa iba, meron tayong acid waste, halimbawa sulfuric acid. Ang waste number nito ay B201. Yung acid waste series, meron tayong B201 hanggang B299. Minsan nagkakahalo-halo na nga ang mga ito sa isang lalagyan dahil lahat naman sila acid. Pero kung kanya-kanya pong container, ang label natin sa container depende sa yung type ng waste. Halimbawa, isang container, sulfuric acid, B201. Then meron tayo ditong alkali waste. Ang series naman nito, C301 hanggang C399. So kung meron kang caustic soda, potash, alkaline cleaners, ammonium hydroxide, lime slurries, and then other alkali waste, na yung kanyang waste number. Yung ating mga ginagamit sa treatment plant for pH adjustment, usually acid saka alkali waste yun. Then meron pa tayong mga waste with inorganic chemicals. At meron nagsisimula tayo sa D401 for selenium in its compound, D402 arsenic in its compounds, D403 barium in its compounds, D404 cadmium in its compounds. Meron pa tayong sa chromium, lead compounds, then mercury, fluoride, and other
waste with inorganic chemicals. At sinabi dito kung ano yung mga inorganic chemicals. Meron tayong D499. So dito sa letter class E, oxidizing agents, E501 ito. And then doon naman sa reducing agents, E502. Sa ating explosive and unstable chemicals capable of detonation or explosive reaction, E503. And those highly reactive chemicals, E599. Minsan meron tayong class F din, yung mga solvent, inorganic pigments, ink formulation, F601, 02, saka 03. Pag sa ating resinous materials, waste resins generated but not limited to water purification process, yan ay F604, and other mixed F699. Sa class G, meron tayong mga organic solvent, itong mga ethylene, chloride, carbon tetrachloride. Ito ay G703. Pagka non-halogenated organic solvent, especially yung mga nakalista din sa PCL natin, G704. Itong xylene, acetone, ethyl acetate, ethyl benzene, etc. G704. Yan ay kung wala nang gamit, patapon na, hazardous waste nga yan. And then organic waste, yung grease waste natin, ito ay sa mga industrial, commercial, and institutional facilities, H802. Yung oil natin, meron tayong industrial oil, I101, vegetable oil, I102, tallow, I103, at saka yung mga oil contaminated material, I104. Sa mga empty containers natin, previously containing toxic substances, J201. Sa mga stabilized waste, meron tayong solidified, K301, chemically fixed and polymerized waste, K302, then encapsulated waste, K303. Sa class L, meron tayong waste with specific halogenated toxic organic chemicals. Waste with specific non-halogenated toxic organic chemicals. Saka mga ODS, PCB waste, ito yung L401 hanggang L404. And then miscellaneous waste na pathological, infectious, M501, asbestos waste, M502, pharmaceutical and drugs, M503, pesticides, persistent organic pollutant waste, so M504, M505. Saka yung M506 na waste electrical and electronic equipment, and last, the special waste, M507. Ito yung sa household hazardous waste. So ang applicable sa atin kadalasan ay yung ating M506, yan, at yung ating M501, lalong-lalo kung meron tayong mga healthcare waste. At ganun din ang ating mga containers previously containing toxic substances, J201 ito. Okay? And then, yung ating mga used oil, usually sa ating mga genset I101, so applicable yan sa atin, at yung oil contaminated material I104. So, yun lamang muna ang ating ma-share dito sa classification of hazardous waste and the waste number at yung applicable sa atin. So I hope may natutunan kayo saan makikita ang mga classification ng waste at yung waste number. At yung applicable sa atin, meron tayong M506, meron tayong M501, meron tayong I101, I104, and then meron pa tayong um, J201. Thank you very much for time listening, and God bless us all.